Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Simula't simula pa lamang, ang mga Filipino ay mahilig na sa mga makikinang na bagay tulad ng ginto. Sa totoo nga, ang ilang archaeologist ay tinawag ang Pilipinas na Golden Society noong 10th hanggang 14th century. Ayon sa pag-aaral, noong unang panahon ay hindi lamang simbolo ng yaman ng ginto. Pero ang mga kababayan natin ay nagsusuot ng mga alahas na gawa sa ginto para proteksyon sa masmang espiritu. Napatunayan rin na bago sakupin ang Pilipinas, ay bilib na bilib ang mga Chinese at mga Espanyol sapagkat kahit mahihirap ang mga tao noon ay nakasuot sila ng mga gintong alahas. Magpahanggang ngayon ay mataas pa rin ang pagpapahalaga ng mga Pinoy sa makinang na bagay na yan. Sa totoo nga ay kalat sa social media ang bintahan ng ginto. Bukod sa magandang palamuti at simbolo ng yaman, ang ilan ay naniniwala rin na kaysa bumili ng shares sa stock market o ilagay sa bangko ang kanilang pera, mas mainam na mag-invest sila sa gold. Kaya normal ka na lamang na makakakita ng mga negosyante na nagbebenta ng ginto. Ang isa sa nakipagsabayan at matagumpay na nagba-buy and sell ng ginto ay si Mutalib Amerol o mas kilala sa palayaw na George at asawa nitong si Janisa. Ang dalawa ay naiulat ng mga Muslim na kabilang sa Maranao tribe, pero tinawag na ng dalawa na pangalawang tahanan ang Tuguegarao City. Bagamat maituturing na minority ang mga Muslim sa bayan na yan dahil karamihan sa mga tao doon ay mga Roman Catholic, hindi naman nahirapan sina George na mag-adjust dahil pinili nila ang lugar kung saan maraming naninirahan silang kapatid sa pananampalataya. Ang mga ito ay naiulat na nagba-buy and sell ng mga ginto. Bukod sa kanilang physical store, ang ilang mga customer na interesado sa mga ipinagbebenta nilang ginto ay maaaring ding makontak ang mag-asawa sa social media. Sa ganda ng kanilang pag-uugali at swabing mga transaksyon, hindi nagtagal si George ay nagawa ng makadama ng kaginhawaan sa buhay. At upang mas ma-accommodate ang mas dumadami na mga kliyente, ang misis nitong si Janisa ay tumulong na rin. Ang pinagsama nilang effort ay nagbunga naman dahil mas dumami ang mga taong nagtiwala sa kanila. Ngunit kahit lumalago na ang kanilang buy and sell business, hindi nakitaan ng kayabangan ang mga ito. Ang mag-asawa ay nanatiling humble at mapapansin mo lamang na umaangat na talaga ang mga ito sa buhay ay kung makita mo ang mga itong bumibili ng ilang bagay tulad ng kotse. Naipagawa na rin ng mga ito ang kanilang bahay. Kaya ang ilan ay sinabi na ang kulang na lamang sa mga ito ay anak. Nang makarating kay Janisa ang komentong yan ay napangiti na lamang ito sapagkat naging maganda ang pasok ng taon sa kanilang mag-asawa dahil nalaman niya na siya ay nagdadalang tao. Si George ay walang mapagsidla ng kasiyahan at mas nagpursige pa ito sa buhay. Ang kaanak nila ay masaya dahil alam ng mga itong magiging mabuting magulang ang dalawa. Pero ang tila perfect family na inaasam ni Janisa ay hindi na mangyayari pa sapagkat lumabas ang ulat na ang buntis kasama ang asawa nitong si George at isa pang kaanak nila ay minasakar nitong buwan lamang. Kasi Kuya Bla rin. Kuya Bla? Ha? Babae naman yun. Sa footage na yan ay makikita mo ang pighati at galit ng kanilang mga kaanak. Ang publiko, lalo na yung parte ng Muslim community sa Tuguegarao, ay hindi makapaniwala na merong kayang pumatay sa mga ito. Sa social media ay mabilis na nag-trending ang nangyari
at ang ilan sa kanila ay nanawagan sa ilang politiko para mahuli ang suspect o mga suspect sa nangyari. Hindi ka pa naman alam, parang aso ang ginawa nila sa mga kapaligan. Kung talaga hindi alam ang bitukan nila. Para pang aso na kita mo naman yung ginawa nila sa bitukan. Kaya sobrang sama ng loob namin kasi dapat hindi naman panawagan namin sa mga kwan. Sana matulungan kaming mga kapit na makapit natin ang kanilang justisya. Base sa report, ang wala ng buhay na katawan ni George at kapatid nitong lalaki ni si Sally ay nakita sa gitna ng kalsada sa barangay Santa Teresa, Cagayan, bandang 2:00 ng hapon noong Huwebes, March 12. Ilang lakad mula sa bangkay ng mga ito, sa ilalim ng tulay ay nakulutang naman ang labi ni Janisa. Sa inisyal na investigasyon ay lumalabas na ang mga ito ay tinantad ng tama ng baril sa iba't ibang bahagi ng kanilang mga katawan. Pero ang nakakapagtaka ay iisang basyo ng baril ang nakita sa kalsada. Habang naghihintay ng update mula sa mga otoridad, sa footage na yan ay makikita mo na agad inilibing ang labi ng tatlo. Kung magtataka ka kung bakit napakabilis naman ang paglilibing sa mga ito, ang eksplanasyon dyan ay konektado sa kanilang relihiyon. Iyon ang pinakamabuting gawin dahil una, sa Islam, ang katawan ay special gift mula sa Diyos. Kaya kung mamatay ang isang tao, ang paglilibing dito ng mabilis ay nangangahulugan na nare-respeto mo ang patay. Ang pangalawa ay naniniwala ang mga Muslim na kapag nailibing na ang patay, ay doon na magsisimula ang mapayapang paglalakbay ng kaluluwa nito patungo sa kanyang karoroonan. Ang pangatlo ay ang maagang paglilibing ay itinuro din pala ng propetang si Muhammad. At ang pang-apat na rason kung bakit mas mabuting ilibing ng maaga ang patay ay dahil sa mas mapapabilis ang mga itong makakatanggap ng emotional support at iba pa mula sa iba nilang kapatid sa pananampalataya. Habang nangyayari ang emosyonal na pamamaalam ng kaanak ng mga biktima, sa social media post na ito ay kinumpirma ng Police Regional Office 2 na naaresto nila ang taong hinihinala nilang may kagagawan sa massacre. Ang mga suspect ay kinilalang sina alias Fred na 31 taong gulang at alias Rod na 48 taong gulang na parehong residente ng Barangay San Juan sa Bugey, Cagayan. Ayon sa spokesperson ng PRO2, ang pagkakaaresto sa mga ito ay dahil sinundan nila ang tip ng saksi. Kaya sa pinagsanib ng puwersa ng ilang mga kapulisan ay nagsagawa sila ng hot pursuit operation. Pagkatapos mabasahan ng Miranda rights ay ibinandera ng mga otoridad ang mukha ng mga suspect at sa harap ng mga ito ay makikita ang napakaraming armas tulad ng 9mm pistol, isang M16 rifle na may buradong serial number, mga magazine at daang-daang bala. Meron din silang nakitang improvised firearms, rifle grenade, mga bag at 3 cellphones. Nang madala ang mga salarin sa presinto ay kaagad isinailalim sa forensic examination ang mga armas. Ang ibang mga investigador naman ay nagsagawa rin ng ocular inspection sa sasakyan ng mga biktima na nasa kamay ng Caballenugan Police Station. Nakipagtulungan rin sila sa Grupo Medico de Dios Hospital sa Barangay Bulala sa Barangay Camallenugan sa pagbabaka sakaling nahagip ng security camera ng establishmento ang kotse. Ang ilang mga investigador ay bumalik sa barangay kung saan pininiwala ang pinatay ang mga biktima para makakalap pa ng karagdagang impormasyon na makakatulong sa inihahanda nilang mga kaso. Gamit ang impormasyon mula sa ilang saksi at digital evidence, ang mga pulis ay nagawang mapagtagpi-tagpi kung ano ang nangyari sa 3 biktima. Sa tinagal-tagal na mag-asawang Amerol na nagnenegosyo, ang isa sa mga bagay na ginagawa ng mga ito pagkamulat ng kanilang mga mata ay i-check ang kanilang cellphone para tingnan kung meron bang kumontak sa kanilang potensyal na customer. At nitong buwan ng Marso lamang, isang mensahe ang magpapabago na kanilang buhay. Sa pahayag mismo ng babaeng kapatid ni George, ang mag-asawang nagba-buy and sell ng ginto ay nakatanggap ng mensahe mula sa isang tao na nag-i-inquire kung interesado ba ang dalawa na bumili ng gold bars. Ang alok na nagbebenta sa kanila ay pinag-isipan ni na George sapagkat kahit mataas ang presyo ng gold ngayon base sa website na ito, ang seller naman ng ginto ay hindi agad makakakita ng malaking pera
sapagkat kailangan pa ni George na maghintay na gumalaw at tumaas ang presyo ng gold bar bago nila gustuhin na magbenta. Pero dahil sa naniniwala ito na walang problema niyang maibebenta ang ginto sa dami ng titiwala niyang mga customers, si George ay kinagat ang alok ng seller ng gold bar. Nang magkasundo sa presyo ay nag-usap ang mga ito patungkol sa schedule ng kanilang pagkikita. Bago pa man sumikat ang araw noong March 12, ang mag-asawa ay abala na sa pag-aasikaso ng mga gamit na kanilang dadalhin. Bukod sa mga cellphone ay sinigurado ng mga ito na walang kulang sa pera nilang ibabayad sa seller. Makailang beses na mag-asawang binilang ang pera at kontento sila na ang pakakawalan nilang halos 1.2 million pesos ay lalago at maaaring madoble pa bago magtapos ang taong ito. Sa kadahilanan na yun ang kauna-unahang beses na makakatransaksyon nila ang taong nakausap nila ay minabuti ng mga itong isama hindi lamang si Sally, kundi ang dalawa pang mga kapatid ni George. Pagkatapos mag-umagahan, ang mga ito ay nagpaalam na sa kanilang pamilya at ang 5 ay sumakay na ng kotse. Sa sinumpaang salaysay ng kapatid ng mga biktima ay nang makarating sila sa meeting place ay sinalubong sila ng 2 lalaki na sina Fred at Rod. Pero ang inaasahan sanang smooth transaction na hindi nangyari. Sa halip ay sinabi ng isa sa mga ito na sa pagmamadali niya dahil nagkaroon sila ng emergency sa bahay ay nakalimutan itong dalhin ang gold bar. Bagamat nagtinginan at ang ilang sa kanila ay nagtaas ng kilay sa tila pagpapalusot nito, sa huli sina George ay nakumbinsi ng mga kausap nila na tuloy pa rin ang transaksyon. Kaso nga lamang ay kailangan nilang sumama sa bahay ng isa sa mga lalaki dahil di umano'y nandoon ang gold bar. Confident na sinabi ng kausap nila na mabilis pa sa kidlat ang kanilang magiging transaksyon at kung gusto ng mga ito ay sagot na rin nila ang pananghalian ni na George. Ang mga biktima ay nagtiwala dito, ngunit ang problema, sina Fred ay walang dalang sasakyan kaya nagkasundo sina George na gamitin ang kanilang kotse. Sa kadahilanan na 5 tao lamang ang kasya ay nagdesisyon ang 2 kapatid nito na magpaiwan. Pagkatapos mamaalam, sina Salik, George at Janisa ay nagpaalam na rin at sumakay sa kotse. Ang 2 nilang naiwan na kapatid ay kalmado at tiningnan ang kotse na umandar papalayo. Subalit nagtaka na ang mga ito dahil bigla na lamang nag-U-turn ang sasakyan. Sina Fred at Rod ay lumabas pero bigla silang tumakbo at naghanap ng matataguan nang makita na ang sunod na ginawa ng mga ito ay hilahin isa-isa ang wala ng buhay na katawan ng kanilang kaanak. Nang maitapon na para mga hayop ang mga biktima, ay mabilis na pinaharurot ng mga sospek ang kotse. Nang sigurado na silang wala na ang mga salarin, ay mabilis na mga itong kinontak ang mga otoridad. Ang mga pulis ay kaagad dumating, isinara ang kalsada at ang soko ay inisikaso ang mga bangkay. Ayon sa ulat, ang kotse ng mga biktima ay nakitang inabandona bandang 2:00 ng hapon ng araw ding yun. Nang masiyasat ang loob ng sasakyan, ay 100% sigurado ang mga investigador na doon pinatay ang mga biktima dahil doon sila nakarecover ng 5 basyo ng bala ng baril. Ang mga otoridad ay halos baligtarin na ang sasakyan sa pagbabakasakali na makita ang halos 1.2 million pesos na dala ng mga biktima. Ngunit ayon sa hepe ay tinangay ng mga sospek ang pera. Ibinahagi din ng mga otoridad na sigurado sila na sina Fred at Rod ay nagkungwari lamang na nagbebenta ng gold bar. Ngunit ang talagang motibo ng mga ito ay manakaw ang pera ni na George. As of this recording ay nasa kustodiya na ng mga otoridad ang 2 sospek. At pinaghahanap naman nila ang isa pang tao dahil lumalabas na meron pa palang isang kasabwat ang mga ito. Ngunit ang hindi malinaw at hindi nabanggit ng mga pulis sa interview ay kung na-recover ba nila ang 1.2 million pesos mula sa mga sospek. Katulad ng mag-asawang Amerol, si Marlo na 34 na taong gulang at Mrs. nitong si Chari na 35 taong gulang ay ilan din sa mga tao na naglakas loob na makipagsapalaran bilang mga negosyante. Ang mga ito ay naiulat na tahimik na ninirahan sa Sitio 1 sa Candaba, Pampanga. Ang pagkakaroon nila ng 2 anak ang rason kung bakit ginawa ng mga ito ang lahat para mabigyan ang mga bata ng mas magandang buhay kumpara sa mga naranasan nila. Ngunit ang tagumpay ay hindi agad ng mga ito nakuha.
Maraming beses silang nabigo at minsan na rin naging ugat na kanilang pagtatalo ang kanilang kabiguan sa negosyo. Hanggang sa dami nilang pinag-eksperimentuhan, napansin ni Marlon na kahit konti ay meron silang kinikita sa pagbebenta ng frozen meat. Kaya doon sila nag-focus na aralin ang pasikot-sikot ng frozen meat trading business. Dahil sa nakalink ang tagumpay ng nasabing negosyo na yan sa koneksyon, sinigurado ni Marlon na hindi lamang nila intensyonal na papalawakin at paparamihin ang kanilang mga kakilala. Pero sinisigurado ng mga ito na sa bawat transaksyon ay makakabuo sila ng magandang relasyon sa mga kliyente. Kung aaralin mo ang datos mula sa ginawang research ng Agricultural and Applied Economics, ang mga small resellers na tulad ni Marlon na bumibili ng frozen meat mula sa mga wholesale distributors ay maaaring magkaroon ng markup mula 25 hanggang 35%. Kung papasimplihin ko ang paliwanag, ay kung makapagbenta sila ng 2,000 sa araw-araw at ang monthly sales na mga ito ay umaabot sa 52,000 pesos, ang maaari nilang kita buwan-buwan ay 10 hanggang 18,000 pesos. Ngunit mas lalaki yan kung nakakapag-supply sila ng karne sa mga palengke at restaurant. Dahil sa small business owners pa lamang si Marlon, ang madalas nila mga customers ay mula sa social media. Kung merong mag-order at ma-deliver nila ang frozen meat, ay maaaring kumita ang mga ito ng 20 hanggang 30 kada kilo. Naiulat din na noong 2024 ay unti-unti na rin nakakapag-supply ang mga ito ng karne sa maliliit na restaurant at karinderya. Sa pagtutulungan nilang mag-asawa ay unti-unting nabago ang takbo ng kanilang buhay at kahit tila nakakaangat kumpara sa iba, ang mag-asawa ay nanatiling mapagkumbaba. Kaya laking gulat ng mga tao na naging biktima ang mga ito ng karumal-dumal na krimen. Ayon sa report, ang ilang mga tanod sa Barangay Sabang sa bayan ng Naig, probinsya ng Cavite, na abalang nagpapatrol sa kahabaan ng Governor's Drive ay naalarma nang makita nila ang isang lalaki na malakas na sumisigaw at humihingi ng tulong. Ito ay inilarawan ni Duguan, pero nagulat sila nang malaman nilang may isa pa palang biktima. Mabilis na naisugod ang dalawa sa pinakamalapit na ospital at doon ay nalaman ng mga tanod na ang mga taong tinulungan nila ay ang mag-asawang negosyante na sina Chari at Marlon. Mabilis na kumalat ang balita hanggang makarating na ito sa kaanak ng dalawa. Ang nangyari ay agad nag-trending at ang ilan ay sinabi na baka naman may kinalaman si Marlon. Pero nang handa na itong magsalita ay sinabi nito na ang suspect ay ang kanilang driver na si Jomar Domingo Tambo. Ibinahagi ni Marlon na hindi yon ang kauna-unahang beses na ipinagmaneho sila ni Tambo. Ibig sabihin ay regular na itong driver at isa sa mga taong pinagkakatiwalaan nila. Isinalaysay ni Marlon na may isang beses na nabanggit ni Tambo na meron siyang pinsan na nakapangasawa ng incheck na merong ding negosyo na nagsusupply ng frozen meat na mura kesa sa kinukunan nilang mag-asawa. Ang mababang presyo ay agad na nakakuha ng atensyon ni Chari. Kaya nang magkasundo silang dalawa ay nagdala sila ng malaking halaga ng pera na tinatayang halos 2 milyong piso. Para sa mga taong magsasabi na bakit naman napakalaki ng dala ng mga itong pera, ay maaaring sa mura ang frozen meat ay gusto nilang makabili ng maramihan. Sa kanilang usapan ay di umano'y confident na sinabi ni Tambo na wala silang dapat ayusin dahil ito na ang bahala na makipag-usap sa Chinese na supplier at ang tanging gagawin lamang ng dalawa ay dalhin ang pera. Isang araw bago ang transaksyon, si Chari ay madalas ang pagpo-post ng kanilang produkto sa internet na walang pinagkaiba sa normal nitong ginagawa sa araw-araw. Kinabukasan, alas 2 ng madaling araw noong September 6, 2024, ang mag-asawa ay magkasamang lumabas ng kanilang bahay. Nagbaon ang mga ito ng kape sapagkat malayo-layo rin ang kanilang biyahe. Dahil ayon kay Tambo, ang cold storage facility ng supplier ay nasa loob ng Cavite Technopark. Pero sa investigasyon ay lumalabas na isang detalye ang hindi man lamang tinanong ng mag-asawa. Hindi pala sinabi ng suspect ang pangalan ng kumpanya sa loob ng Technopark. Ni hindi rin tinanong ni Marlon kung ano ang pangalan ng establishmento na nangangahulugan lamang na talagang 100% silang tiwala kay Tambo.
Maaaring inisip ng mga ito na sikat naman ang Technopark na lokasyon na maraming mga cold storage warehouse. Kaya baka yun ang rason kung bakit ang mga ito ay hindi nagtaka kung ginogoyo ba sila ng suspect o hindi. Mula Candaba ay bumiyahe na ang mga ito patungo sa Nai. Pero habang binabaybay nila ang kahabaan ng Governor's Drive, sinabi ni Tambo na siya ay pinupulikat. Kaya itinigil nito ang kotse. Si Marlon ang nagmaneho pero hindi pa nga sila nakakalayo ay pinatigil na naman ni Tambo ang kotse dahil di umano'y gusto nitong umihi. Nang makabalik sa loob ng sasakyan ay ipinagpatuloy muli nila ang pagbiyahe. Pero hindi pa nga sila nakakalayo ay pinatigil na naman ni Tambo ang kotse dahil sa di umano'y naiwan niya ang kanyang lisensya. Kaya bumalik sila sa lugar kung saan ito umihi. Tinulungan niya itong hanapin ang driver's license pero nang hindi makita ay bumalik si Marlon sa loob ng kotse at naghanap sa driver's seat kung saan umupo si Tambo nang sila ay umalis sa Candaba. Pero maya-maya pa ay nagulat na lamang siya nang undayan siya nito ng saksa. Ang kutsilyo ay tumama sa kanyang balikat at ulo. Kahit nadapa na ay nagawa niyang makapasok sa kotse pero wala pa rin itong habas sa pananaksak. Natigil lamang ito ng saglit nang batuhin niya ito ng tumbler. Pero sa halip na tumigil, ang suspect ay sinaksak naman ang kanyang misis. Tandang-tanda pa ni Marlon na habang sinasaksak si Chari ay sinabi nito na tama na panot, tama na. Ito na yung pera. Ngunit ang suspect ay tila ba isang demonyo na walang habas sa pananaksak. Lalabas ito ng saglit tapos sasaksakin muli ang mag-asawa. Nang gusto nitong pumasok muli sa kotse ay isinara ni Marlon ang pintuan, kaya ang ulo nito ay nauntog at ang suspect ay napaatras. Mabilis niyang pinatakbo ang sasakyan hanggang makakita sila ng mga tanod. Kahit maraming saksak, ang mga doktor ay positibo na makaka-recover si Marlon. Pero nang ito ay magising ay tila naman namatay na rin ito dahil ang kanyang misis ay hindi na nasagip pa. Sa autopsy ay nakumpirma na kahit marami itong natanggap na saksak, ang tumapos sa buhay ni Chari ay ang isang malalim na saksak sa leeg. Sana po, magiging po ng gusto yung asawa ko. Sobrang po ginawa din sa akin. Kailangan po yung asawa ko. Kailangan marami po umaasa sa kanya. Nag-iwas po ako. Gagawin ko po ang lahat. Matutuwa niyo na ako. Bakit po yung anak namin 2 taon pala yung isa? Ang dami po namin para. Unang para. Ayon sa follow-up investigation ng mga pulis, nalaman nila na ang tumbler na itinapon ng biktima sa suspect ay merong lamang kape na ginamit ng salarin upang hugasan ang dugo ng mga kamay. Matagumpay rin si Tambo na nakatakas sa pamamagitan ng walang tigil na pagpara sa ibang mga dumadaang motorista hanggang meron itong nakumbinsi na magpasakay sa kanya. Sa sinumpaang salaysay ni Marlon ay nakalagay na habang pinapatakbo niya papalayo ang kotse, nakita niya na itinapon na lamang ng salarin ang murder weapon. Na-recover naman ng mga otoridad ang mahigit 400,000 piso sa crime scene. Ngunit ang ibang pera ay natangay ng salarin. Positibo sila na pinagplanuhan talaga ni Tambo ang krimen at malinaw na ang motibo nito ay pagnanakaw. Simula September 2024 at buong taon ng 2025, ang mga otoridad ay hindi tumigil sa kanilang manhunt operation. At nitong taon lamang pagkalipas na mahigit 1 taon at kalahati, ay matagumpay nilang ibinalita na naaresto na nila ang suspect sa Calintaan Occidental, Mindoro kung saan ito nakatira. Nang ma-interview ay sinabi ni Tambo na hindi siya ang mastermind sa pagpatay. Di umano'y pinangakuan siya ng mastermind na kapag dinakaw ang pera ng mag-asawa ay bibigyan siya nito ng 50,000 pesos. Humingi din ito ng tulong at proteksyon mula sa mga otoridad dahil sa di umano'y baka ipapatay siya at ang kanyang pamilya ng mastermind. Hindi nito sinabi sa interview ang pagkakakilanlan ng di umanong mastermind. Ngunit ayon naman sa mga otoridad
ay kailangan muna nilang i-verify ang impormasyon. As of this recording, ang salarin ay nakapiit pa rin sa kulungan habang naghihintay ng trial. Ang biyudo naman na si Marlon ay piniling mamuhay ng pribado kasama ang dalawa niyang mga anak pagkatapos ng nangyaring krimen. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.